Turtle, yun yung magdidikta ng laban eh. First turtle is off the note. I think it's time to toss it to our casters to find out who's going to be winning this matchup. Maraming salamat sa ating on-ground panel, pati na rin sa ating bisita. Dadako na tayo sa ating game number 4 kung saan malalaman na natin kung magpapatuloy pa nga ba ang serye ito to a game number 5. So far, ang lahat ng mga teams na pumili ng Claude ay nakakuha ng panalo 100%. Kung susunod tayo sa naratibong iyon, ay malaki ang tsansa na makakita tayo ng 5 more games dito sa ating series number 2. Walang bibitaw sa laglagan, do or die ng Twisted Minds kontra Omega. Yan, napaka-importante ng laban na ito sa magkabilang kupunan, Twisted Minds, para ma-extend itong series na ito, Omega, para maselyuhan ang kanilang kampanya. Doon agad! Aray ko po, naramdaman nga yung strong mid duo ng Omega. Wala kasi pang sagot yung level 1 win. Anong gagawin yan sa ka-lead ng Smart Omega? So talagang nakakapitalize nila yung early game. The advantage dito ng duo mid. And because of that, sabi ni Ryzen, dahil ako ang hari ng trade, I identify na walang trade ng kalaban. Let me invade. Ayun yung tira mo, napaflicker pa si Tracy doon, Vin. Oo. Pero nakuha naman ni MB yung green. Yan. Oo. Pero medyo napasama in terms of battle spells and Twisted Minds sa paparating nating first turtle fight na binigyan din ng napakalaking emphasis kung sino daw mananalo ng first turtle fight natin. Siyang makakuha ng larong ito ay kulang-kulang ang battle spells ng Twisted Minds. Meanwhile, for Omega ay kompleto pa halos. Yung retry naman, mabilis lang cooldown niyan. Ang masasabi ko lang dito is maganda yung glue pick up dito ng Twisted Minds, pero nagkaroon ng unanimous agreement yung English at Filipino broadcast na yung last 2 picks ng Smart Omega, it was either Arlott or Sora, pero ito sa mid lane, Twisted Minds! Set up sila dito, pero buhay din naman si Perxiba with that quick sand guard, and si Ming Quinn ay napagamit na rin kagad ng Purify. Tsaka parang kalmado lang, no? At least may na-burn din ng mga battle spells on the side of Omega before we go to the first turtle fight. And ito, medyo nagtataka ako yung mga Claude users natin dito. Parang memorize lahat ng mga lane matchup. Yongo eh! Ang titindi ng mga kulad natin ngayon eh. Parang may hidden buff ba na ginawa dyan? Parang, ewan ko ba, napakalakas ng Claude ngayon? Feeling ko, nakabisado nila yung fighter emblem gameplay. Oh, Tracy, wala pa namang Violet Requiem. So, hindi threatening yun. James! Okay, walang flicker to si Tracy. James! Alam ni James at kanyang pagsasapak-sapakin. Itong si Tracy, makakuha sila ng kill. Danso ko yun ay mabibit-bit. Perxiba ay atras, Minguina. Oh! Yung Crimson Wow! Buhay si James. Pero si MP The King ay nagamit na yung kanyang Phantom Steed. Pwede nila ipa-expire muna ito. Lanzo ay lalapit. Nocia and Sean ay sasama na rin the Notion combination. At si Lanzo kayo na pinupuruhan. Bababa sa 30% ang kanyang buhay. Pero yung pagong ay makukuha ni Ryzen! Wow! Retribution secured. At habang nangyayari ang lahat ng yan ay pumipera din si Netsky sa baba. Saktong bangko lamang. Plato-plato muna tayo dyan, pare. Oo, alam niya lamang siya, naharangan pa ni Perks yung lakad ni Nocia. Dinedelay lang nila yung Claude. Walang mana si Netsky, however. Pero enough yan para maklear yung kanyang minion wave and uuwi lang siya. And this time pwede siya umuwi kasi hindi fly clouds. May may lamang na 500 dito si Netsky. Ito yung pag tinanong mo yung tropa mo kung may 500 ka. Oo. Sagot, meron talaga. Meron eh. Tsaka, alam mo kung ano meron dito? Maagang pagkuha ng kill ni James. No? Nakita na natin kanina na kapag nakakauna itong si James or nakakapwesto kagad, ang laki talaga ng impact niya. Dun sa last na moment ng team fight ay siya talaga nanguna doon. No, siya. Napa-blazing duet na rin at nailapag si Zaman Force ni Netsky. Tsaka parang napaka-creative din ng usage ni James doon sa kanyang shifting skies, no? Yeah. Kadalasan ay Cloud talaga yung nakikita natin kasi yun yung nakakatulong sa teammates mo. But this time, pumasok siya doon sa likod. Oo, Thunder Form kasi alam niya wala nang special migration yung Guinevere, even yung second form. So wala nang dash para makalabas si Tracy. Wala ring violent requiem at that point. So hindi mapapunish yung play na yun. Before the second turtle, tulad nga na nabanggit ni Coach Justin kanina, sobrang laki ng nakuwang tempo ng Smart Omega, pero may bawi din naman yung Twisted Minds dito sa pangalawang pagong. Meron silang setup, meron silang Violent Requiem this time around on Tracy. Ang dilema lang nila, again, yung Suyu Haret. Ito yung window ng Smart Omega. Pwede nilang pagsabay-sabayin yung timing nila. Sky Pierce na lang hinihintay, tapos na yung Starlium Sight. Oo, ipupush ata nila itong baba. Mid lane ay sinetap lamang nila. At babakuran na nila ang pangalawang pagong na ito. First turtle, Omega ang nakakuha. At mukhang makaka-invade pa ata si Ryzen ng bahagya.
kailangan bang pumalag ng twist dito o humanap na lang ng trade? Kailangan ata nilang humarap ng trade unless they wanna force Prexiva. Uy! Na-dodge! Yun lang, Tracy and Sean, kumombo sila doon. Pero flicker lang. Oh, Tracy! Sagutan dito ng Smart Omega. Tracy makaka-atras din. Wow! Napakagandang shifting skies mula kay James. Blazing Duel naman ay sasama din siya pero mamamatay din si MP the King. Tumpa rin si Lanzu. Tatlo kaagad ang tumumba at ready na sa pagong ang Omega. At kung kanina yung Storm ang pinakita, this time, a 3-man Shifting Skies mula dito kay James para pagkumpul-kumpulin ang Twisted Minds. Big James making it big for the Sora last pick again. Ito yung hinahanap natin eh. Ito yung identity ng Omega. Ito yung nagsimula nung turning point nila nung lumalabas na yung mga big plays mula dito kay James. And ito talaga yung dahilan bakit hinahanap ko yung Arlo at Sora kanina. Now, we're able to see it. Yung tempo control, especially in coordination with the Suyo Harit, parang walang chance yung Twisted Minds sa mid-game. Oo, and kailangan talaga nilang kayurin ito all the way to the late game. Yun din naman yung nakikita natin sa napakatakas na win rate ng Claude ngayong araw na ito. Kung sakali mang matalo ng early to mid game, i-farm mo lang yan hanggang makuha mo yung Swift Trinity mo, tsaka ka pumalag. And for Omega, nasa kanila rin yung pressure ngayon na ituloy itong snowball na meron sila. Grabe si Netsky, ang tapang talaga eh, no? Makikipag 1v1 dito kay MP the King. Penguin and Perxiva ay aalalay na rin naman. Ganon din si James. Umaaligid sila din sa purple buff at tagumpay ang pagbasag sa top. Yeah, pwede nilang tapangan eh. Kasi again, walang punish. Essentially, kahit nag-react dito in Twisted Minds, the best thing they can force out of Netsky is the Purify. And that's gonna allow Smart Omega, again, to look for other engages with the Sora, with the Khalid. Kasi mauubos yung resource ng Twisted Minds just to force out one battle spell. Oo, as of now, we're looking at the battle spells. Mukhang babalik naman na yung kay Tracy at pati na rin kay Perxiva. Pwede na namang ipwesto ito ni James pero mukhang isa lamang kanilang mahuhuli at yung clone pa ni Tracy yun. Kaya naman magbaback na lamang dito ang Smart Omega. And in this last turtle fight, I think I'm gonna throw the same question, Midnight. Kailangan ba talagang pumalag dito ng Twisted Minds o pwede bang mag-cross map na lang sila? They can, pero kailangan yung decision is just to force. Basically, ang ibig ko sabihin doon ay humanap ka lang ng magandang play, pero si James, alam na niya, sinakripisyo niya na yung sarili niya. Willing na siya eh, na sige, tatalon ako, wala pa naman akong ulti, let me die for my team kasi tutuloy-tuloy lang sa pagkuha ng objective dito yung Smart Omega. And that's the turtle secured para dito sa kupunan ng Omega. 3 turtles ay mapupunta sa kamay ng barangay at mukhang mag-i-scatter na at maghahanap ng mga susunod na objektiba ang lahat ng miyembro ng Omega. Yeah, kailangan nilang kumalat-kalat talaga dito, no? Lalo na ang Smart Omega ay nakakatakot ng dalaga. Nakakita na tayo ng mga setup mula kay James with the Shifting Skies. Ngayon, available na rin ang War Axe para kay Ryzen. Mas gusto nga niya kung kumpulan kayo, isang washing lang, yari kayo dyan eh. Alam mo, ang kailangan gawin dito ng Twisted Minds is humarap ng target, mag-all-in. Ako nakita ng target. Yun lang, si Prex lang yung pwede nilang bigyan kasi siya lang talaga yung nasa unahan. And si Ryzen at si Netsky, tamang trabaho lang. Wala kasing mahahanap na trades ang Twisted Minds. And Hoy! Oh! Tawag na huli, Phantom Zeno tinawag pero ang baba na. Anong damage? Dito ni Tracy! Ngayon delikado ata ang Twisted Minds. Lanzo ay aabante. At din naman si James. Bibit-bitin din. Aray ko po! Lanzo at naging sakla ng piercer ni Ryzen. Pwede pa silang tumuloy dito. Si James ang nanguna na naman dun sa team fight na yon at walang naging kapalit ang Twisted. Oo, 2 stacks din yung nakuha ni Ryzen doon. Yeah. Yun yung literal na maliit na butas ng mga laki. Yes, yung mga advantage na to, lalo kapag hindi nakakaharap ng magandang trade ng Twisted Minds, lalo lang sila magiging behind versus Smart Omega. Buti na lang nakapag-flicker out si Sean, kundi dagdag siya sa listahan ng mga shifting skies ni James. Lilipad din siya sana kasama ang Smart Omega. Pero Twisted Minds, may konting farm pa rin naman na nakahanap dito yung Claude. There's still that late game presence. Pero kapag tinignan mo kasi yung lamang nung Suyu versus the Leomord, si MP the King ay medyo nahihirapan. Ang next big timing dito for Twisted Minds is yung Endless Battle tsaka yung Swift Trinity ng Claude. But still, the same conditions exist for them. Kailangan matalunan muna ng Guinevere yung Khalid, prevent 2 layers of setup, and play around the shifting skies of James. Basically, ang summary ng lahat ng sinabi ko, Omega nagdidictate ng tempo ng teamfight.
at mag-aantay ang Twisted Minds ng pagkakamali. Yes. And that is one of the hardest win conditions na pwede nating abangan if you're Twist. And sa totoo lang, looking at the items coming in dito kay Nosha, medyo 1,000 lagpas pa ang inaantay para mabuo ang Golden Staff at ipagpapatuloy na nga ng Omega ang Lord na ito. So far, a perfect game para sa Barangay. 6-0 with a 6K gold lead at tuloy ang siege ng Omega. Gusto na nilang tapusin ang seryeng ito. Linis na nagiging laro ng Smart Omega dito. And lahat ng kagustuhan nila nakukuha nila eh. Yung pagong, yung mga farm dito ng Twisted, and even mga heroes na magmamaasin mula sa Twisted Minds. Ito na yung pinakamatinding power spike na hiniintay ng Smart Omega. Although may isa pa. Pero tapos na yung Holy Crystal kay Netsky. Patapos na rin yung Queen's Wings mula dito kay Ryzen. And tapos na yung Chastise Pauldron mula kay James. James, effectively, lahat ng strength ng Twisted Minds are dealt with the items. And with the Holy Shields, makakadepensa pa naman ang bahagi. Aray ko po! Nets. Napakahapdi kinombo niya si Netsky. Tinan mo naman, walang nabigay na damage ang Twisted Minds rito dahil nga dun sa extra shield na meron siya. Pero may Lord pa silang kasama dun sa may bottom lane at kokontrol na naman ang Omega. Naku, malayo-layo pa ang kakayurin dito. No? Palapit naman na yung Golden Staff dito ng Claude. Pero may Lord pa kasi na nagmamarcha dito sa may bandang ibaba. At kung titignan natin si James, available ang kanyang flicker. Kaya naman hindi rin pwede magkumpul-kumpul dito ang Twisted Minds. Oo, may Raging Sandstorm pa nga na threat bukod dun sa Shifting Skies. Yeah. So talagang mahapdi ito para sa Twisted. Tititigan na lang nila yung torre nila sa ibaba na mababasag na nga ng Barangay. Sa loob si James, man. Alam niya. Shifting Skies nagamit kasabay pa nga ng Raging Sandstorm at si Lanzo pinulutan nila. Delikado ang Tracy! dalawa kasi tumama din yung combo mula kay Tracy. Ngayon si James ay delikado din pero makakapatay na ng dalawa. my goodness. Dito si Ryzen. Tatlo na lang ang natitira para sa Twisted Minds. Bababara na naman ang lantern ni Mingguin. Inaantay lang nila na mabitbit. Endable lang si Disigaw. May wave pa sila doon sa may bottom. Tumuli na nilang Winter Crown. Dito si James. Lalaban minions! dito si MP the King. Pero makiklear nila yung first wave ng minions. Lalapag yung Summer Force. Let's see. Sa retribution. Yung catapult na yon. Reset na lang ang itatawag ng Omega. At magde-decline pa rin ang Twisted Minds na hayaan ng Omega na tapusin ang larong ito. A 10K gold lead pero makakadepensa ang Twist at nariyan na ang Swift Trinity ni Nosha. They have a space. They have some breathing space for the Cloud to form up. And swerte ang Twisted Minds. May torre pa sila sa itaas. And sa ibaba, nag-spawn yung Lord. But they have to deal with the minion waves pushing on to the bottom wave. Smart Omega for the next Lord fight. Alam mo, sa totoo lang, pwede na lang paghahabol-habulin yung heroes dito ng Twisted Minds. Considering na meron pa silang 2 layers of engage. And si Tracy lang yung engage dito ng Twisted Minds. At kanina pa nga natin talaga nakikita, tumatama naman yung mga ultimate dito ni Tracy. Para kill day here coming in from Omega. Hinahanap nila si Nosha. Makakapag-BMI naman palayo. 8 seconds bago lumapas ang pangalawang Lord ng larong ito. And so far sa objectives, isang torre pa lang ang nakukuha ng Twist. Meanwhile for Omega, 3 turtles, a Lord at halos kalbo na ang mapa para sa Twist. Dire-diretso na ang Smart Omega dito. Ang laki ng problema nila. Mabuti nilang dun sa ibabang bahagi, tumubo itong Lord. So mas madali para sa kanila na kontrolin yung magiging wave. Pero isusuko na nga ng Twisted Minds ito. Ang gusto na lang nila ay ilaban under the turret. Kasi nga naman pag namatayan pa sila dyan sa contest sa Lord, ay tapos na ang laban na to. Yeah, hindi pwedeng maubusin sila, hindi pwedeng mabawasan yung numero ng Twisted Minds. So effectively, ipit sa base ang Twisted and Smart Omega. Pwede nilang gutumin ang Twisted Minds, pwedeng ubusin ng Jungle Creeps, pwede pang palakihin yung kalamangan. May Winter Crown pa si James, pabuo pa nga ata siya ng Dominance Eyes. Pwedeng Immortality rin, bahala siya sa trip niya. Oh. And so far, para sa Omega, nakita natin nung regular season of Week 4 kung saan nakalaban nila ang Aurora na kaya nilang ipakita yung ganitong klaseng lakas. And now in their first match in the playoffs, balak nilang tapusin ito in game number 4. Narito na ang Lord. James at Ryzen nasa baba. Looking for Nosha. Tracy! Dalawa na hulin dyan pero si Tracy ang magiging sakripisyo. Kaya naman na magiging palaman na patay na rin si John. At may Lord pang kasama dito ang Smart Omega. Tumba na rin si Epi the King. Nosha at si Lanzo na lang ay kumakapit. Pero kakayanin ba ni Lanzo na madepensahan? Nag-replenish ng buhay dito si Nosha. At tagumpay ang pag-arangkada at ang puso ng barangay. Magpapatuloy
si Netski at ang Omega sa susunod na kabanata ng playoffs. At tapos na ang curse sa barangay.